Naku po mga kababayan, nagkalaglagan na nga itong si Boying Rimulya at itong si Trillanes. Parang no choice na itong si Boying Rimulya mga kababayan, no? Si Ombudsman Boying Rimulya. At umami na nga at nilaglag itong si Trillanes. Sabi niya totoo daw na nakipag-usap ako kay Trillanes. At ayan, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel ng ICC. Nako mga kababayan, ito na nga sinasabi ko. Yari na, mukhang malalaman na natin yung katotohanan. Tapos sabi niya pa, kasi nga meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. Ayan, ito naman sinabi ni Trillanes. Wala pong mga ganyang mga meetings. Ito yung mga nagsiwalat na yung mga mga kababayan, no, yung mga sundalo, yung karamihan is ex-marines. At dalawa lang po doon yung dati atang army at yung isa reservist ng din ng AFP mga kababayan. Pero halos lahat naman sila mga mga talagang dumaan sa pagiging sundalo mga kababayan. At sinisiraan sila ngayon na hindi daw yung 16 lang daw yung Marines at yung dalawa daw hindi daw nagiging parte ng Marines. Which is totoo naman, no? Na yung sinabi sa press con ni Atty. Baligod na yung 16 lang talaga yung Marines at yung dalawa ay parte, yung isa ng AFP, naging army siya, at yung isa nagiging reservist ng AFP din. So tama naman mga kababayan. At ito nga yung lumalabas ngayon, ito yung pag-uusapan natin, itong si Boying at si Trillanes. Mukhang nagkalaglaga na mga kababayan. At umami na nga na totoo na nagkita, no? Sila ni Trillanes nag-usap. At yun, pinakilala yung ICC. Ngunit si Trillanes ay itinatanggi yung paratang sa kanya ng mga sundalo, yung mga Marines. Pero nagbigay na nga po ng testimonya itong mga ex-Marines, at yung sinumpa ang salaysay nila ay may notaryo na mga kababayan, at ipinasa na rin ito kay Ombudsman Boying Rimulya. So aywan lang natin kung iimbestigahan niya ito o hindi. Pero mukhang magkakaroon na ng investigasyon dahil nga ito, sabi niya totoo nga nag-usap daw sila ni Trillanes. So basahin natin yung buong ulat dito sa balita ngayon. Sabi ni Boying, ayan, Boying inamin ang pakikipagpulong sa mga ICC investigators. Inamin ni Ombudsman Boying Rimulya nitong Lunes, March 2, 2026 na nakipagpulong nga siya kay Trillanes at sa mga tauhan ng International Criminal Court, ICC. Diretsa ang sinabi ni Rimulya sa isang panayam ngayong araw. Sabi niya, totoo yon, nakipag-usap ako kay Trillanes. Ayan mga kababayan, talagang sinabi ito ni Boying mga kababayan na talagang nakipag-usap daw umano siya kay Trillanes. At sabi pa dito, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel ng ICC. Kasi nga meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. So parang yung salaysay ng mga Marines mga kababayan, no, parang tumutugma din dito na nakipagkita nga si Boying kay Trillanes kasama yung ICC. Yun rin yung mga nabanggit, no, sa press con ni Atty. Baligod, kasama yung mga ex-Marines. So sabi pa dito, ayon kay Rimulya, naganap ang pag-uusap noong 2025 matapos dalhin si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Ayan. Sabi niya dito, ayon kay Rimulya, naganap ang pag-uusap noong 2025 matapos dalhin si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Ayan. Sinabi ko na nakausap ko. Ano ngayon? Ayan. Tapos
ata, tapos na ata yung pangyayari nun. Sabi niya, 2025 yon nung kinausap namin after March. Wala pang isang taon yon. Sigurado ako. Yan yung sabi ni Boying. Sabi niya pa dito, noong March 20, 2025, sa pagdinig ng Senate Foreign Affairs Panel na pinamunuan ni Senator Amy Marcos, iginiit noon ni Remulla bilang Justice Secretary na walang anumang tulong o komunikasyon ang pamahalaan sa ICC. Yan, di ba tinanggi niya din mga kababayan? Sabi niya dito nung March 20, 2025, we did not assist the ICC. We never had contact with them. The investigation that they conducted was through their own methods. We did not in any way assist them. Yan yung sinabi niya mga kababayan. Sabi niya ba dito, Tagalogin natin, hindi kami tumulong sa ICC. Wala kaming naging kontak sa kanila. Ang investigasyon na isinigawa nila ay sa sarili nilang pamamaraan. Hindi kami tumulong sa kanila sa anumang paraan. Yan mga kababayan yung sabi niya. Pero nitong March 2 lang, sabi niya totoo yon. Nakipag-usap ako kay Trillanes. At pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel ng ICC. O, di ba mga kababayan? Nako, mukhang magkakaanuhan na. Ano ba talaga? Ombudsman Boying Remulla. Sabi niya pa dito, ang parehong linya ay sinuportahan noon ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Nakapwa nagsabing walang naging kooperasyon ang gobyerno sa ICC. Matatandaang umatras ang Pilipinas mula sa ICC noong 2019 sa ilalim ng Administrasyong Duterte at nananatiling sentro ng debate ang usapin ng jurisdiction ng korte sa bansa. Ang apidabid ng 18 dating sundalo, ang pag-amin ni Remulla ay kasunod lang ng pagsusumite ng joint affidavit ni Attorney Libby Baligod at 18 individual na nagpapakilalang dating sundalo. Sa kanilang salaysay, iginiit na may mga pagpupulong umano sa Makati. Residents, ayan, ito yun mga kababayan, yung mga isiniwalat ng 18 sundalo, no. Sabi nila dito, sa kanilang salaysay, iginiit na may mga pagpupulong umano sa Makati residents ni Remulla noong siya pa ang kalihim ng hustisya, kung saan tinalakay ang investigasyon ng ICC sa war on drugs. Ayan. Git Remulla, kailangang protektahan ng mga testigo, ngunit dapat ding busisiin ang kanilang mga aligasyon. Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo, pero ang mas mahalaga diyan yung aligasyon na ginawa nila. Idinagdag niyang plano niyang kunin ng individual affidavit ng bawat complainant upang masuri ng maigi ang kanilang mga pahayag. Ayan mga kababayan, ano ho masasabi nyo dito? No? So, punta naman tayo dito sa pangalawa. Itong pahayag naman ni Trillanes. Sabi naman dito ni Trillanes itinanggi Remulla umamin sa pakikipag-usap sa mga investigador ng ICC. Paano yan, Trillanes? Umamin na ho si Ombudsman Remulla. Ayan, nakipagkita talaga siya sa iyo at ipinakilala mo daw yung dalawang ICC personnel. Ayan, basahin natin. Mariing itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may naganap na mga pagpupulong kaugnay ng International Criminal Court ICC sa panayam sa kanya ni broadcast journalist Jessica Suho noong March 1, 2026. Nang tanungin siya hinggil sa aligasyon ng 18 dating sundalo tungkol sa umano'y sikretong pakikipagpulong sa mga ICC investigators, diretsahan ang kanyang sagot. Wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, como ngayon,
nasa hot water si Saldico. Ayan, nasa hot water daw si Saldico, mga kababayan. Ito yung pahayag ni Trillanes. Parang nadampian ka lang ni Saldico, parang nasa impyerno ka na. Hala, grabe no, matindi itong pahayag niya. Parang inaakasahan niya na talaga yung 18 mga sundalo. Pati itong si Atty. Baligod, mga kababayan. Iginiit ni Trillanes na walang katotohanan ang paratang na may naganap na koordinasyon o pagpupulong sa ICC. Ayan, mapunta naman tayo dito sa kay Boyeng. Boyeng Rimulya, totoong nakipag-usap ako. Ayan, ngunit kinabukasan, March 2, 2026, mismong si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang umamin na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Trillanes noong 2025. Ipinakilala sa kanya ang dalawang personnel ng ICC. Grabe mga kababayan, no? March 1 na gano'n, nagpahayag si Trillanes na wala daw nangyayaring gano'n. Pero March 2, nagbigay ng pahayag si Ombudsman Boyeng Rimulya na totoo daw na nakipagkita kay Trillanes at pinakilala daw yung dalawang personnel. Nako, sino kaya mga kababayan yung nagsasabi ng tunay? So mag-comment po kayo dito sa pahayag nitong dalawa, no? Itong si Boyeng Rimulya at si dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kababayan. So ano masasabi nyo dito? Mag-like, mag-comment at mag-share kayo sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din mga kababayan ng ating channel. Maraming salamat po.